to Papa. Hello? Hello po. Hi, what's your name? Rhea po. Leia? Rhea. Rhea. Uy, Okay, Rhea, Rhea. welcome sa Talk to Papa. Balita namin, meron ka daw pinagdaraanan. Anong nangyari? Bali po magto 2 years na po nung nangyari to. August 22 po yun. Naku, nung Megan. nawala si, Ah, nung nawala si Papa. Nawala. Saan nagpunta? Pero po kasi, wala na po. Pass away na po. Okay. Bali tapos? po hanggang ngayon po kasi burden pa rin sa akin. Burden pa rin sa'yo. Opo. Bakit naging burden sa'yo? Panganay ka ba? Hindi po. Bunso po pero ako po yung breadwinner po sa amin. Ilan kayo magkakapatid? Bali, 3 po pero 2 na lang po kaming natira kasi po, bago po nangyari kay Papa, ilang months ago po nun, nawala yung ate ko, nagdikti po siya. Opo. Wow. Tapos naiwan sa amin yung 4 niyang anak. Oh! Tapos digil nga po, nung pong time na August 21 po yun, na gabi po nun, suka na suka yung tatay ko. May acute ulcer po kasi siya eh. Ano? May acute ulcer po siya. Acute ulcer. Opo. Okay. Nung time po na yun, parang a month before po nun, galit po ako sa kanya. Bago mangyari yon. Opo. Galit ka because? Ano po kasi, twice po siyang nahuli na sinisilipan niya po ako pag naliligo pa. Ha? Twice kang nakita mo siya na sinisilipan ka niya. Opo. Oh, Ano okay. po, kasi dati po walang pinto yung CR namin. Mm. Kasi pwede po kung hindi mo intention, pagka bigla mong nabuksan yung cortina, bigla mong bibitawan, bigla mong isasara. Didigan niya pa ako eh. Yung nikid na katawan ko, didigan niya pa ako. Okay. Tapos Sige. hindi ko siya pinapansin. Tapos nung lumala yung sakit niya, sinasabi ni mama na, si Papa mo ganito, ganyan. Na parang binibilihan ako. May sakit din. Kasi yung anak ko noon, tapos nung August 21, nung gabi na yun, suka siya na suka, tiniis ko siya. Kahit sinasabi ng kapatid ko sa chat na, dalhin mo si Papa sa ospital. Mas tanig sa akin yung galit. So wala kang Sabi ginawa? nga yun. Opo. Nung umaga, dinala ko na siya sa hospital, sa public hospital. Dalawang beses siya nag-seizure. Tapos pinalipat kami sa malaking hospital. Nung umuwi ako, naghanap ako ng ambulance. Pagdating ko dun sa public hospital na yon, tinanggal na siya ng suwero, wala na ring oxygen. Eh di ba po pag nagsi-seizure, nawawala ng oxygen yung utak ng tao. Along the way po, akala ko, yung pikit-pikit niya na yun, matutulog lang siya. Then, yung pagdating namin ng Tondo General, wala na. Wala na siya. Parang na po, what if what if to sa akin kung hindi ko siya tiniis, hanggang ngayon buhay po siya. So, sinisisi mo yung sarili mo sa mga nangyari? Opo, naisip ko siya. Kahit magka 2 years na, sakit pa rin. Parang kasalanan ko pa rin. Siguro kung hindi ko siya tiniis, sana buhay pa siya. Nasaan yung nanay mo? Nandito din po. Nasaan Matanda na din po yun. Yung isang kapatid mo? Malaki po siya sa amin eh. Okay. Ikaw ba may trabaho? Ilang taong ka na ba? 37 na po ako, single mom. 37, Single mom. Okay. Yung 4 na bata, nasa inyo din. Opo, bali 3. Yung isa po nasa Boys Town. Sa Boys Town? Opo, kasi hindi po kaya eh. Okay. Mahirap ang buhay. Sobra? Sobrang hirap ng buhay. Ang hirap. Ang hirap na mahirap. Oo. Ang daming issue, ang daming kwento na nagkasanga-sanga at ang mahirap dito, lahat yon pinapasan mo. At alam mo, sinisisi mo yung sarili mo, nakasalanan mo yung lahat. Mm-hmm. Opo.
Sige, unahin muna natin itong, alin doon ang gusto mong unahin? Paano ko mapapalaya yung sarili ko na hanggang ngayon sinisisi ko yung sarili ko. Okay. Kumusta naman ang relasyon mo sa nanay mo? Ano po? Okay lang Malayo kayo? din po ako sa nanay ko eh. Alam ba ng nanay mo yung nangyari sa'yo last time? Hindi po. Hindi. Hindi. So hanggang ngayon ay pasan-pasan mo yung krus na yon, no? Opo. Pero napapansin ng nanay mo yung relasyon mo sa tatay mo? Nung nung nalala na yung sakit niya, parang sabi, ang tigas-tigas mo naman, bakit hindi ko daw iniintindi yung tatay ko? Hindi nala ako naimik. Okay. Yung tatay mo ba ay humingi ng sorry sa'yo? Ano po, nung nangyari po yun, mga ilang araw na hindi ko siya pinapansin. Parang, dadabi po ako, nakikita ko siya. Tapos sabi ko sa anak ko, opo, magsabi ka sa akin, gano'n. Babae din yung anak mo. May anak akong babae. Yung mga- Tatlo po kasing anak ko. Yung mga pamangkin mo? Puro tatlong babae, isang lalaki. Oh, Tapos ilan yung anak mo? Isa, babae din. tatlo. Tatlo po. Ay, ang Isang dami! Tatlo babae. din. So, 6 na bata yung nasa puder at pangangalaga mo. Yung ate mo, hindi ba tumutulong? Wala na po yung ate ko nga. Hindi, yung isa. Di ba bunso ka? Kuya ko po. Kuya, asaan? Nagbibigay po minsan. Okay. Kasi may family na din po siya. May trabaho ka nga. May trabaho ba? Opo, meron. Oo, kailangan niya magtrabaho. Tapos yung lola yung mag-aalaga. Oo. Nako, mga kapuso, mga kabarangay, ang bigat ng pinagdaraanan ng ating bida. Yung mga ganitong senaryo, parang, alam mo yun, yung sinisisi mo up to now yung sarili mo kasi wala kang ginawa. Pero nangyari na eh. Ang masakit nito, pati yung nanay niya is parang nag-iba na yung treatment sa kanya. Kasi nga, akala niya tiniis niya yung tatay niya. Okay, so kumusta ka na ngayon? Time nga po, may time po na pag naiisip ko siya, hindi naman na po ako galit. Parang ano lang po na, gusto ko sabihin sa kanya na, pinatawad na kita. Sorry din kasi late kita nagdala ng ospital. Yung bin-clear sa ospital na dito na-rival siya. Lumpasay talaga ako. Kasi hindi ko pa siya nakakausap tungkol doon. Sobrang bigat lang po talaga. Lalo pag naaalala ko siya. Alam mo yung bigat na nararamdaman mo, yung sinisisi mo yung sarili mo, ito yung mga bagay na hindi muling magbabalik at magbibigay buhay sa kanya. Ang siguro yun na talaga yung oras niya. No? Opo. Kahit papaano naman, may ginawa ka din naman. Hindi naman sa tiniis mo siya at tinitingnan lang habang nauupo siya. 'Di ba? Ikaw ba tatanungin ko? Yun ba ang tama? Enough ba yung ginawa mo? O dahil nakukonsensya ka kasi dapat mas may ginawa ka pa? Nakukonsensya po ako. Kasi ano ko sa sarili ko na siguro nung gabi na yung pinanong ko na siya sa hospital. Baka paano siya. Kasi nung binato namin siya, wala na mababa na yung BP niya. Nagsisisure na siya. Sabi mo kasama mo ang nanay mo sa bahay. Opo. Anong sabi ng nanay mo? Gabi na kami nung nakauwi. Tapos yung hindi ko marekta sa kanya. Hinahanap ko si Papa. Saan kayo galing? Doon nga po sa Tondo. Saan? Pinala namin. Kaya from GMA po, binigay namin sa Tondo General. Nawala yung boses mo. Nawawala yung boses mo. Medyo may Opo. hineten. Hindi, yung medyo hindi okay na yung tatay mo. Saan kayo galing? Yung medyo, ano po? Di ba dapat dadalhin na yung tatay pero medyo tiniis-tiis mo ng konti. Nasaan Nasaan kayo ka nun? ngayon? Sa bahay lang po. Sa bahay lang. Opo. Okay. Pero humihingi na siya ng tulong. Si Mama po. Sa'yo? Opo. Okay. Hindi siya yung natulong sa akin kasi hindi ko siya kinikibot. Hindi kami nagkikibot sa biyahe. Ito yung mga bagay na ito yung mga bagay na itinanim mo
Tapos, ito yung inaani mo. 'Di ba? Kumbaga, kung naging maayos naman ang lahat, 'di ba? Gagampanan ko naman yung lahat. 'Di ba? Oo. Ay siya. Kumusta kayo ng nanay mo ngayon? Ano lang po. Hindi po kasi kami sa ibang na super close eh. Kasi may naging conflict din kami din sa pagka wala nung ate ko. Bakit? Feeling niya kasi nagsiselos ako. Kasi nga yung namala yung ate ko, sinumbatan din niya ako na kung ngayon masaya ka na, wala ka nang pagsiselosan, wala ka nang kaiingitan. Teka lang, anong reason kung bakit nawala yung ate mo? Bigti nga po yun. Hindi, bakit nagbigti? Siyempre may dahilan. Bakit umabot sa ganun? Ano po yun eh, may bipolar, depression din. Depression din. Okay. Nako. Oo. Tapos, ikinabit din sa'yo yung issue. Opo. Anong sabi mo doon sa nanay mo nung sinabi na, masaya ka na, wala ka na magsaselosan? Ang sakit nun. Umiyak po ako. Sabi ko, bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Parang kasi lagi niya sinasabi sa akin na intindihin mo ang ate mo kasi may sakit. Hindi normal yung isip, ganyan. Ano bang ginagawa mo para ma-feel ng mga tao na gano'n yung trato mo sa ate mo? Hindi ko din po kasi siya iniimik. Taon ko na po siyang hindi iniimik. Dahil? Kasi po nung way back, isang taon na po yun, may ginawa po siya sa anak niya. Oh. Parang nagising po yung bata na hinihimas-himas niya. Tapos nagkagulo nun, galing ako sa trabaho nung pag-uwi ko. Kasi bakit nagkakagulo, ganun. Ganun nga rin nangyari. Tapos, siyempre nagalit din ako kasi tita. Tapos po after a month lang nagbalikan sila. Nagalit ako sa kanya. Tapos po noon, mga 3 months nang nangyari yun, nagbalikan sila. Nahuli yung asawa niya. Na? Sa drugs. May medyo komplikado pala talagang pamilya niyo, no? Nakakaloka. Opo. Tapos po, nakulong po yun, 2 years. After 2 years, tinanggap na naman niya. Wala kang kinalaman. Wala kang kinalaman dun sa kung ano mang pinagdaanan niya. Yes. Kasi ikaw, yung tao na, alam mo yung tama sa'yo, ay hindi mo kinukonsente kung ano yung tama. True. Ipinaparamdam mo sa kanila na mali ang iyong ginagawa at kailangan mong itama. 'Di ba? Na hindi okay yun sa akin. Yes. 'Di ba? Na mali ay mali, hindi pwedeng konting tama, konting mali. 'Di ba? Tapos, ikaw yung tao na mapagdamdam. Yes. Tapos siya yung hindi mapagsalita. Oo. Hindi kita papansinin. Ganun. 'Di ba? At kaya mong panindigan yung ganung karakter kasi yun ka na Kahit eh. gaano katagal, sabi. Oo, yung ka eh. Oo. Yun ka eh. Kaso, ang double blade kasi yun. What I'm trying to say is, hinangaan ko na kaya mong panindigan yung mga emosyon at desisyon na ginagawa mo. Kaso, may balik din yun sa'yo. Kumbaga, hawak-hawak mo sa yung kamay, yung molten rock. Kaso, napapaso ka din nun. Which is, ito yung umuusig sa'yo. Opo. Diba? Na kapag medyo leading sa negative yung outcome, parang parte of that negativity, yung pagkakamali, o kung hindi maganda yung kinalabasan, parang pakiramdam mo, parte ako kung bakit nangyari yon. Kasi kung may nagawa ako, okay pa sana. baka iba yung Yes. kinahinatnan. 'Di ba? So ngayon, ito yung mga regrets na nararamdaman natin sa buhay. Opo. Bali po kasi nun, Papa Ace, Papa Mark, bago po kasi nun, November 5 po yun. 4 p.m., kakagaling ko lang sa trabaho nun. Sumilip pa yun yung ate ko. Hindi ko alam kung sumilip siya, kung gusto niya akong kausapin, o hinahanap niya yung dalawa niyang maliit. Tapos di ko po siya pinansin. Nagsara siya ng pinto. 4:45, umuwi yung bunso na 9 ay 8 years old. Kinakatok ni mama niya. Yung pinto nila medyo may siwak. Bigla na lang po siya sumigaw na, Lola, tita, si mama may tali, nakatali. Yun po, yun. Bigla ako napatakbo, nasip ako yung pinto, nakita ko siya nakasabit na. Sinisig ko rin yung sarili ko noon. Sabi ko, wasip kinausap ko siya. Sana hindi rin niya yung ginawa.
Taray, ano ba yun? Kaya hindi Nanginginig yung ako. inaan sa akin ni mama na tigas-tigas mo. Okay. Ang akin, hindi ko naman alam. Hindi ko alam na gagawin niya yun. Oh. Okay. Kasi wala naman tayong control sa desisyon ng ibang tao. Oo. Wala tayong control sa kung ano ang pwede nilang gawin. Kasi buhay nila yun eh. 'Di ba? True. Kaya if ever may isang tao na gusto tayong kausapin kahit tapik lang sa batok. Kausapin natin. Oo. Importante At yun. saka itong mga tao na to hindi naman estranghero. Depression is not a joke. Tama. May mga pinagdaraanan. Yes. Ganito na lang. Wala na tayong magagawa kasi bahagi na yun ng nakaraan. 'Di ba? Kung sisihin man natin ng paulit-ulit ang ating sarili, wala din namang mababago. Nangyari na yun. Alam mo, ang maganda sa buhay, kung bakit parang morning is a new beginning. Yes. Kasi ibig sabihin habang humihinga tayo, tumitibok yung ating puso, may chance tayo na maitama kung ano ang mali. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan at gawin kung ano ang pwede nating masimulan. True. 'Di ba? Ang iyong ama wala na, pero nandyan ang iyong ina. Kayo na lang dalawang ang magkasama. 'Di ba? Ang ate mo wala na, pero nandyan yung mga pamangkin mo na pwede mong tulungan. 'Di ba? So ngayon, kung inuusig ka ng konsensya mo kasi marami kang mga bagay na hindi nagawa, baka pwede ka pang makabawi at tulungan at gawin kung ano yung pwede mong gawin. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ikahon ang sarili mo dun sa box ng pagsisisi, nanliliit ka sa sarili mo, na umiiyak ka. Hindi pwede ganun. Hindi matatapos ang ikot ng mundo dahil ikinukulong mo lang yung sarili mo doon. Baka magaya ka sa ate mo. 'Di ba? Baka mas lalong lumalim ang sugat na nararamdaman ng nanay mo. Ngayon, pawiin mo siya doon sa mga bagay na ikakabuti ng relasyon mo, ikakabuti ng buhay mo. 'Di ba? Yan nga po, yan sa kanya na, feeling niya at sa akin ng strong ko. Hindi ako makapag-open sa kanya na nahirap na ako. Na hindi ko pa kaya lahat. Bitbitin, ano po. Okay. Anyway, anong gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Ayun po, paano ko mapapalaya yung sarili ko sa mga what if po. Okay. Anyway, tanungin natin ang ating mga bida-bida at let's see kung ano yung mga magiging komento nila about sa story mo. Okay? Opo. Ang sabi dito ng ating mga bida-bida, sabi ni Fallen. Taray. Sabi niya, hindi biro ang pinagdadaanan ng caller. Kung kaya mong dayain ang sarili mo, ilihis ang isipan mo sa dinadamdam mo, baka sa ganon makalaya ka na. Pero sa pero sa bayaw mo, wag na palayain. Doon na lang siya. Ano Sa daw? bayaw? Ewan ko dito. Ano to? Sabi niya parang dayain. Hindi mo madadaya yung sarili mo. Oo. Pwede mong, meron kasing ang tawag doon yung parang yung chosen amnesia, parang selective amnesia. Pero kalimutan, pero may mga pagkakataon na susundot at susundot yan sa'yo. So ngayon, di ko na lang, humingi ka ng tawad sa kanila. True. At palayain mo yung sarili mo kasi ginagapos na yung sarili niya eh. Dito sa mga bagay na to. Kaya nga sabi ko, halimbawa, dapat kung manluloko ka. Pangatawanan mo yun. Oo. Hindi pwedeng mabait ka kinabukasan. Ito yung nagiging problema yung facade mo, you're strong. Pero deep inside ay kumbaga durog ka na. 'Di ba? Yun yung mga ganitong tao si Rhea. Deep inside durog na. Kaya maraming alam mo yung mga tao na yung prone sa depression and anxiety. Ganito yun. Ngayon, yung akala mo ang saya-saya, tawa-tawa, ganyan, pero hindi mo alam, doon sa kaloob-looban niya, pag mag-isa na lang siya, sobrang lungkot. Ito naman, what you see is what you get. Na ganito ako, ganyan, paninindigan ko to. Kaso, sa huli, hindi pala kaya niya. Yan yung nagiging problema. 'Di ba? Na parang I did something wrong. True. Tapos ngayon, nandun lang tayo, I did something wrong. Wala tayong ginagawa to amend, na humingi ng tawad, to reconcile, at saka ano yung pwede kong gawin
para makabawi, 'di ba? Okay. Eto, ang sabi pa dito ni Alvin, sabi niya, pumunta ka sa simbahan at magkumpisal ka. Paglabas mo ng simbahan, magaan pa sa papel ang lahat ng bigat na meron ka ngayon. After ng simbahan, kausapin niya yung nanay niya. Totoo. Oo. Kasi wala naman siyang kinalaman at kasalanan doon sa atin niya. 'Di ba? Yung nanay niya binabato. Ganun kasi mga tao, kailangan may batuhin tayo at may ituro. Ay, number 1 yan. 'Di ba? Para itakas yung sarili natin sa mga bagay-bagay. Kapag may nangyari, 'di ba? Naghahanap agad yung sisisihin. Oh, yung nguso, nakanguso, yung hintuturo, nakaturo, 'di ba? Yung bato, binabato kung kani-kanino. Pero tunay yan para maka-escape sila doon sa galit at saka doon sa kumbaga ano ba tawag doon? Para may sisihin. Para nandun lahat ang focus sa ano. Anyway, ito pa, si Sheila. Sending hug, ate. Sobrang relate po ako sa'yo. Hindi po madali ang makaranas ng depression. Sobrang hirap po. To the point na gusto mo ring isuko ang laban ng buhay. Kaya ate, cheer up. Huwag mo nang isisi sa sarili mo. Mag-pray ka lang. Alam mo maganda kapag nakatira ka sa bundok. Bakit? Pag may problema ko doon, isinisigaw ko. Uy, totoo, no? Tapos nag-e-echo siya. Ang sarap sa pakiramdam. Tapos kapag medyo, kailangan mo kasi ng extension of yourself. Totoo. Kung ako sumisigaw sa bundok tapos may nag-e-echo-echo, yun. Alam na ng buong kabundukan. Ano ba yung sinigaw ko doon? Ano? Hindi ako tuloy! Diba? Hindi ako tuloy. Tapos kinabukasan yung mga tao tumatawa na sa akin. Ala. 2022 kasi ako ngayon 22 na si Papa Marky, hindi pa tuloy. Anyway, sabi ni Luella, advice ko lang, siguro it's time for her to forget the past at palayaan niya sarili niya kung anumang masasamang mangyari sa buhay niya. Focus na siya sa anak at pamangkin niya at bukas nakakaharapin nila. Hindi ako naniniwala na forget about your past. Hindi mo naman talaga kasi magagawa yun. Kasi ang mangyayari kasi niyan, parang nabubuhay ka na lang doon. Diba? Na-overcome mo na lang siya. Ang dapat mong gawin, yakapin mo ang iyong nakaraan. Yes. Tapos, harapin mo ang paparating na bukas. Diba? Ganun yun. Bahagi na, kung yung mga lamat, yung mga gasgas, bahagi yun kung sino ka. Diba? Bahagi na kung sino ka. Pero, hindi nun ma-identify ang kabuuan mo as you. Diba? Isa lamang yun sa parte ng aking pagkatao. Diba? Tsaka hindi naman talaga natin nakakalimutan ng mga bagay-bagay. Nandyan lang siya. Minsan lang talaga nawawala kasi nakafocus tayo sa iba. Pero dumarating yung time, sumusunod, oo nga. Alam mo, kaya na-amaze ako kapag nakakita ako ng matanda. Even though nakakatakot pag tumatanda, pero na-amaze ako. Kasi yung physical na itsura nila ay refleksyon ng kanilang pagkatao at pinagdaraanan. Totoo. Yung kanilang kulubot na balat, yung kanilang puting buhok, diba? Yung kanilang ngipin na tatatlo na lang, hiwa-hiwalay pa. Yung kanilang ibang amo, kakaibang amoy. Oo, yung mint-mint. Pero ito ay kumbaga narrative ng mga kwento na kanilang pinagdaan. Kumbaga, pinatatag na sila ng panahon. Di ba? Di ba? At tuloy ang buhay. Yes. Ganun yun. Eto, sabi pa dito ni Belen, napakahirap ng pinagdaraanan mo, pero mas mabuti sabihin mo ang lahat sa mama mo. Hindi man siya maniwala, nakaalpas ka sa kahon na kinalalagyan mo, at ang mas mabuti, lumapit ka sa ating Panginoon. Siya na ang gagawa ng paraan para sa mga nangyayari sa'yo at ituturo sa'yo ang lahat ng gagawin mo. Pray lang. Dito naman ang gagaling yan. Yung safe ka, yung bata pa lang, na-establish na yung rapport between yung each member of the family na, pag ikaw nagkwento ka sa akin, kakampi mo ako. Oo, paniniwalaan kita. I will listen. Yes. Diba? Nandito ako na no matter what happen, ikaw anak ko, ako yung magulang. Diba? Na kapag sinabihan kong ganito, maniniwala ka sa akin and you can protect me. Doon nabubuo yung trust. Di ba? Kapag nakapag-establish po tayo ng ganon, magiging madali na yung lahat. Kasi, minsan kasi, ito sa pamilya,
kung sino pa yung mga magulang natin, doon pa tayo nahihiya na magkwento. Exactly. Kasi feeling natin, i-judge tayo, sabihan tayo ng hindi maganda. Which is hindi. Alam mo, ngayon nararanasan ko yan sa panganay ko. Oo. Na dati, nagkukwento siya sa amin about after school. Sabi niya, Dad, Mom, ganito nangyari sa akin with my classmates and all. Pero ngayon, naglilihim na siya. Hello. Yung mga bagay na kinuha na, nirespeto naman namin. Yung mga inililihim niyang bagay. Pero, may mga bagay siya na ikinukwento sa amin. At yun ang importante. Kuha na kami doon. Okay na kami doon. Tiwala na kami doon. Kasi nagkikwento sila. Na at the end of the day, may mga bagay siya na itinatago sa kanyang sarili. Pero, kapag kailangan niya ng magulang to share something about his life, nandun kami to listen. Okay na kami doon. Ako kasi growing up ako, hindi talaga ako, pag hindi lang nagtanong yung mother ko, kumusta ka, ano nangyari? Ganun, pero yung ako mismo magkikwento, hindi kasi baka kasi natatakot ako dati na magkwento. Hanggang sa, ayun, natuto na lang din na gano'n, nabuhay ng gano'n. Yun yung alisin natin sa isip natin. Kasi hindi pala siya maganda. Kasi sa lahat pala, dapat ang pinagkakatiwalaan natin ay yung parents natin. Okay lang yan. Himayin nyo kung ano ba yung bagay na pwede kong ikwento at hindi. Siyempre, dapat may secret ka pa din. Oo, at saka dun sa Importante mga yun. pagkakataon, kaya nga sinasabi ko lagi, dapat alam mo kung sino yung kakampi mo at kaaway. Diba? At ang magulang mo, siguro naman 70% na leaning on mga kakampi mo yan. Yes. Diba? May mga iba lang talaga na katulad nito yung tatay niya. May pagkakataon na hindi 70% nakakampi. Mga ganon. Ay nako. Anyway, mga kapuso, ano kaya ang masasabi ng ating bida na si Rhea? Hello, Rhea. Hello po. Pag halimbawa mabigat yung pakiramdam ko, una, paminsan itutulog ko. O kaya iiyak ko. Tapos o kaya yung katulad na ginawa ko, yung huhugot ka ng malalim na hininga. Tapos biglang buga. Ako bibilang ko ng mga 20 seconds. 20 seconds? Pagka-inhale. Tapos, 20 seconds tapos i-release. Hindi. Tapos, biglang pagka-release mo, hihikabin ka, antokin ka. Diba? Ang bigat nun sa puso eh. Exactly. Diba, Rhea? Nararamdaman namin yung lalo na siguro sa'yo. Ako nagpe-pray ako. Pwede. Madalas ako nagpe-pray. Lalo na kapag meron akong pag binabagabag ako ng mga bagay-bagay. Konsensya? O parang gano'n. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Charot. Hindi, humihingi ka ng guidance kasi sobrang importante. Kasi minsan talaga, alam mo, ramdam mo na kahit hindi mo siya nakikita, ramdam mo na naririnig ka niya. Ganun. Yun nga yung extension ng sarili mo dun sa mga bagay na pinagdaraanan mo. Kung sa'yo, ganun yung ginagawa mo, basta mas makakatulong sa'yo. Exactly. Wala namang problema doon. True. Diba, Rhea? Opo. Alam mo yung ate mo, thankful sa'yo. Oo. Kasi akalain mo yun. Dapat yung bunso yung mga nag-i-NRT dyan. Yes. Diba? Ikaw nagtatrabaho. Diba? Binubuhay mo yung mga anak niya even though hindi mo kaya lahat. Pero thankful siya na yung iniwan niyang responsibilidad na tinakasan niya, ikaw yung gumagawa. Diba? Opo. No. Ngayon, ang isang bagay, I'm not sure kung kaya mong gawin sa nanay mo para maipaliwanag mo kung bakit ganun yung ginawa mo. Pwede mong piliin na sabihin sa kanya kung ano bang nangyari or itago mo na lang. Hindi niya kasi maiintindihan at patuloy niyang iisipin na ganun ang ginawa mo sa kanya. Diba? Mali naman talagang ginawa ng tatay mo eh. Totoo. No? Ngayon, ang gusto kong isalba, yung relasyon mo sa nanay mo. Diba? Tapos, pag sumusweldo ka, bigyan mo ang nanay mo ng pangmadyong. Hoy! Hindi nagmamadyong. Hindi ba nagmamadyong? Oo, nananahi. Nananahi ang nanay mo. Diba? Kasi kayo na lang dalawang magkakampi. Yung kuya mo nasa ibang pamilya na, syempre, pamilya niya iniintindi niya. Diba? Tapos marami kang chikiting at responsibilidad. Ngayon, ang gusto ko lang kaysa intindihin mo yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo at wala ka nang magawa, intindihin mo na lang yung mga chikiting mong angko cute, manang-mana sa tita nila. Diba?
Opo. O kaya kaysa magmukmuk ka dyan, maghanap ka ng afam. Ay, taray. May kakilala ko. Talaga? Kwan siya, may asawa siya. Ay, huwag naman yung may Batugan, asawa. hindi. Batugan yung asawa niya. Tapos, Pagkatapos, naghanap siya ng afam. nakipaghiwalay. Nakadalawa na. Ay, taray. Nakadalawa na. Nagbibilang. Oo, sinasabi ko sa'yo. O, di ba? Opo. Hindi, pinapatawa ka lang namin. Sinabi ko lang, chinismis ko lang yung kakilala ko. Anyway, sino ang gusto mo bigyan ng mensahe? Hindi, ano mo ng decision mo? Decision mo. Ayun nga po, magbabalik loob ako sa totoo lang po, lumayo po yung loob po sa taas. Oh. Parang nag-question po ako na ano nga, bakit ganun? Mhm. Parang galit ka po ba sa akin kasi para lalang bigat-bigat po ng buhay namin. Mm. Tapos magkasunduan pa silang nawala. Mm. Babalik loob po ako. Oh, basta yun. Yung relasyon mo sa nanay mo. Ayusin mo Ako. din. Mm. Opo. Mm. Okay. Oh, sa mga karakter na naibahagi mo sa akin, sino gusto mong kausapin sa kanila? Yung tatay ko po. Okay. Ace, hawak-hawak kayo ng kamay. Uy, bakit? Sige. Uy! Ha? Hala ka dyan. Yung tatay niya. Okay? Sige. Go ahead, Rhea. Ayun, kung nasan ka man. Sorry, kasi hindi kita agad na or dinis kita, mas pinanay ko sa akin yung galit. Pero pinapatawad na kita. Sobrang namimiss na po kita. Barangay LS 97.1 Forever Number 1